Governor, there are reports saying na uh, may mga tao daw gusto gawing state witness si Speaker Martin Romualdez. Anong reaction ninyo sa mga reports lumalabas na yung controversial suggestion daw na gagawing state witness daw ang Speaker of the House? Niloloko ng taong bayan. Siya ang main ah principal na karakter dito. Siya ang may kasalanan na lahat. Sa investigasyon nila, nandun na lahat ang pera. Gawin mong state witness. Payag ba tayong paggago? Hindi naman gago lahat ng Pilipino. Antay ka lang, antay. Hanggang naging anti-Marcos na ako. So, yun po ang nangyari. Sana po wag tayong pabudol. Dahil ang liwanag, sinabi na ang ICI, maraming ghost project. Bakit tayo pupunta sa Arts Market Road? Bakit pinaimbestiga ngayon mga iba? Hindi naman po tayo gago lahat ng mga Pilipino. Parang ginagago na tayo mga Pilipino. Siya naglabas. May Alzheimer nga siya dahil hindi niya alam, damay siya. Sila ang target, third biggest beneficiary of the Diskaya. Paano nakakuha si Diskaya ng 31 billion in 3 years na term ni BBM? 31 billion nakuha niya. Matagal na ako sa construction business. Never ako nakatanggap ng 1 billion na nakapag-project ng 1 billion. Ngayon, ako pa binibitahan ngayon. Wala kami project ni Diskaya ron. Wala kami nasa aking listahan lahat. Si Diskaya, 31 billion nakuha. Sino nagbigay nun? May connection sa taas. Paano nakarating ang mga Diskaya sa Ilocos Norte? Yun, iliwanag nila bakit nandun. Ano yung mga project niya? Diskaya have 38 projects in Ilocos Norte. Ipakita nila yung mga project nila doon, then we should believe him. Ngayon, dinidivert na. Ang nangyayari ngayon, diversionary tactic. Iba na ang sinasabi nila. Wala nang flood control. So, yun ang sitwasyon natin ngayon. Ano mangyayari sa ating bansa? Wala nang progress yan. Bumagsak ng ekonomiya natin. Wala nang progress. Retrogression na, retrogress. Hindi progress. Ibig sabihin, kabaliktaran ng progress. So, yun po mangyayari sa atin kung hindi nila ayusin. Governor, Governor, in your opinion, ang Pilipino ba united? Are we united? Kasi yung September 21 na rally, no? Parang iba-ibang grupo, watak-watak. Ano palagay nyo? Wala po mangyayari sa mga rally-rally. Kasi kanya-kanyang agenda. From the very beginning, kung gusto natin masolve itong problemang ito, let us cross party line. Walang liberal, walang Duterte, wala pong partido. So, maski na anong gawin na iba-ibang magrarally, guguluhin lang yan, mapapagod lang po kayo. Manhid po ang kalaban. Hindi na sila nakakaramdam. Hindi ako nagsabi, pero si Maharlika, pangag daw ang presidente natin. Walang pakiramdam. Hindi niya na alam ang gagawin. So, maski mag-protesta kayo, hindi magre-resign yan. Pero kung magkaisa tayo lahat, dahil ang survey, 20% na lang suporta ng tao, 80% against them. Nasa record yan.
Kailangan magkaisa tayo. Pabayaan naman natin ang mga kabataan. Nag-aaral man sila o hindi, mga kabataan mag-decide kung kailan ang rally, isa lang. Sundan natin lahat yon, suportahan natin dahil future ang mga kabataan nito. Hindi po sa amin. Hindi po sa atin. Mga kinabukasan ng mga kabataan ito. So, isa lang. Pero sila mag-decide, hindi mga politician. Sila mag-decide and take, I'm sure, maraming susuporta sa kanila. Yun lang pakiusap ko. Huwag tayong kanya-kanya dahil pinagtatawanan lang tayo. Governor, ano basa mo sa military at sa police? Military at police, ano basa mo sa kanila? Are they Well, concerned? meron akong ano dito. Mabubuti natin yung Later on, I will ask you, open forum, so you can ask your questions, but make it brief, okay, and to the point. Sino sa inyo ang sumama sa rally September 21? Nando ba kayo? O nasa bahay kayo, nanonood ng Netflix? Hello? Yung sinasabi yun, yung September 21. Yes, yeah. Pagulo po yun dahil kanya-kanya. Yung mga liberal, kami lang, sabi nila. Ang ginawa ko lang, nagpakain lang eh. Kinain naman nila. So, nagpunta ko sa kabila, dadalhin ko rin yun. Marami kasi kaming portable kitchen, 6. 6 din ang portable hospital namin. So, pag may disaster, ngayon nga, galing na sila sa Bicol, nasa Cebu sila, pauwi na. Pagod na ang mga doctors namin. So, umiikot po yun. Now, ako naman, nagpakain lang noong 21. So, maganda naman lahat. Kaya lang may nanggugulo na. Nung umuwi ako ng hapon crowd, dumating na yung mga manggugulo. So, doon na lang tayo magpakain sa tabi sa Korean ako. So doon ko lang pinark yung mga ibang truck ko. Kumakain naman lahat ang pupuntahan, dumadaan. May dumadaan doon na binugbog yung kitchen. Kung ano nung sinasabi. Bumalik, black sila, nakamaskara ng black. Noong bumalik, tinanggal yung mask niya. Pasensya na ho, malaki ang binayad sa amin, sabi niya. Sino nagbayad sa inyo? Sabi yung mga nagpapakain. Si Martin Romualdez at saka si First Lady. Although hindi ako naniniwala, yun ang sinabi yung mga dumaan. So, ganun ang nangyari nung 21. Now, gusto ko lang ipaalala sa mga sundalo, mga pulis. The constitutional duty of the AFP, protector of the people and the state, for our mutual education, a primary provision that defines the duty of the armed forces of the Philippines under the Constitution in Section 3, Article 2, which provide that civilian authority is at all times supreme over the military. The armed forces of the Philippines is the protector of the people and the state to secure the sovereignty and the state and the integrity of the national territory. Reading of the above provision does not say that the AFP is the protector of the president and his government. Protector of the people and the state, hindi po yung presidente. Yun ang nasa konstitusyon.
Kasi sinasabi nila nasa konstitusyon, protect the president. Hindi po. Should protect the people. Yun po ang question mo. Okay, so Governor, you're suggesting the following. Dapat mag-unite ang mga tao sa rally, no? Sa isang rally lang at isitabi ang mga agenda. Okay, pangalawa, palagay mo ang military police susuportahan kung maraming tao ang magra-rally at kabataan ang maglilid ng rally. Ang palagay ko kung kabataan na mag-umpisa, marami pong susuporta. Pati mga military, pati mga pulis. Dahil may mga anak din sila. Kinabukasan po ng anak natin lahat. Pati anak ng mga sundalo, anak ng mga pulis. Kinabukasan nila ito. Kung mangyayari ito, maubos po tayo ang mga opisyal natin, aalis lang. Walang madedemanda. During the time na pulis, sinong nakulong? Si Napoles. Yung mga nagnakaw, wala. Including BBM, nagkakaso rin. Ito mga record. Bongbong Marcos sued for plunder over pork barrel scam. Ang liwanag po dito, siya ang nademanda noon. Wala nangyari. 200, the group cited Marcos special allotment orders that panel 205 million of Marcos paid up to the bogus foundation, social development program of farmers, foundation, SDFFI, the president who is. At nandito lahat yung mga ginamit niyang mga fake na organization. Pinunduhan ng 205 million. Ano nangyari? Wala ho. Pinulong yung, ngayon, may testigo na nagtuturo, yung Marine. Hindi na raw makonsensya dahil naawa sa mga anak niya. Ngayon, siya pa may kasalanan. Baka siya pa yung demanda. So, wala na po mangyayari sa atin. Dapat, testigo siya, protektahan na siya at i-demanda na yung mga sinabi niya ron. Wala, binaligtad nila, siya pa i-demanda. So, ganun po ang sistema natin ngayon. Nakakatakot po. Walang nangyayari na sa ating bansa kung matolerate itong sistema na ito. Diversionary tactic lahat ang ginagawa. Pinaimbestiga lahat ng mga kasama niya ngayon. Siya lang ang bida. Nilalaglag na lahat. Basta, wag na lang siya. Pag umabot sa kanya, laglag lahat. Tapos na ang term niya. So, Governor, kilala mo si Presidente. Anong mensahe mo sa kanya to BBM? Mas anong sabihin ko po, mahirap mapagsabihan yung mga bangag. Sa bangag, sabi ni Maharlika eh. At saka nahuli sila kasama si First Lady noon may report na sa US na namatay yung anak ni Tantoco. Umiiyak daw yung asawa para tumawag ng 911, ayaw patawagin dahil na-overdose ng drugs. Now, may report na yon. May report na on record. 12 hours after sa report, bawal po yun. It's against the law sa US. Linilis nila lahat. Report nila, report ng mga US. 12 hours, linilis nila lahat, pero nagkalat pa rin daw ang cocaine. Galing po sa Amerika yung report niya. So, meaning, talagang may nagdadrug sa kanila. Kasi nagda-cocaine. So, paano sila mamubuno sa ating bansa kung matolerate ito? Marami po silang pera. Yung nga sinasabi ko na attack dog. Ngayon, kinakagat na ako yung mga attack dog. Ang attack dog, ulol na aso, pag nakaamoy ng flood control, kakagat.
So yun mo ang ngayon ang kumakagat sa akin. Ang dami ng, ako nga, kung totoo yung sinasabi nila, pakukulong ako. Wala po katotohanan. Ako record lahat. Mag-base ako record. Puro record. Now, sinasabi nila, waiting Lord daw ako. Panahon ni GMA, pwede kong hihingin lahat. Wala akong isang kinuhang waiting. On the record. Tingnan nyo record. Meron, tanong nyo sa mga MSTL ngayon. Meron ba kong inagaw? Wala. Kung interesado wala ako, di kumuha na ako. Wala. So ano pa, ang Black Sun. Black Sun mining, binubugbo ako niya, Black Sun mining. Pagbibigay ako ng 5 million, kung ituro niya kung nasaan ang Black Sun mining na yan. Gawa-gawa ng mga attack dog. Mga ulol na aso na kumakagat pag nakaamoy ng pera. Marami po sila yan. Kaya, ako sapin ko si Mayor Isko Moreno, papatulo ako na huliin lahat yung mga ulol na aso sa Manila, City Pound, para huliin ni Mayor Isko Moreno lahat ang mga asong ulol sa Manila. Thank you very much, Governor. Okay, the table is open. Identify yourself and your organization. Sige, please. Manong, good morning po. Aaron from SMNI. Manong, kahapon po, no, you have mentioned in an interview with Miss Karen Jimeno, yung revolutionary government. Can you explain to us, for the benefit of the viewers, kung ano po yung revolutionary government at bakit kailangan ito ng Pilipinas ngayon? Revolutionary government, para yung ginawa noong panahon ni President Cory. That's the only way. Dahil ang batas natin magaganda. Ang implementasyon hindi mo maganda. Kung magkaso-kaso ka lang, wala mangyayari. Yan, nagtana tayo dyan. May nakulong ba? Wala. At kung magbayad ka ng parking fee, naka-parking fee lang yung kaso. Ang daming backlog. Kung may pera ka, bigyan mo lang pera yung maski sa baba lang, hindi niya naakyat. Naka-parking fee, matutulog. Namamatay na yung postigo, namamatay na yung nag-complain, wala mangyayari. Kaya nakukulong yung mga maliit na tao. Walang kwenta po ang batas natin. So the best, my suggestion ko lang, kung gusto ng tao na pagbabago, it should be a revolutionary government. And wala akong makita leader na matino. Huwag yung tanggalin naman yung mga nakaupo. In fairness to them, marami naman magagaling, marami, yung mga corrupt lang. Ang acting president galing sa Supreme Court. Doon sila mamili. So, sinong acting president, they will advise us. They will set a date for a snap election for president. So, yun po, suggestion ko lang. Okay, follow. Pare, ayun po ba yung nakikita ninyong solusyon para matuldukan na po yung mga alleged na corruption sa ating gobyerno? I think that's the only way. Pagkakaso ka ngayon, yung testigo, babalik rin pa nila eh. Yung pa makukulong, testigo. Sisiraan ang takdog. Tapos, siyang pangkakasuhan. Babalik rin nila. Ang system ngayon. So the only way, the best is a revolutionary government. At ang Supreme Court ang mamamahala muna. Dahil ang gobyerno natin, parang kotse yan na maski overhaul mo, maski palitan mo lahat ng pyesa, hindi na andar. So kailangan natin ang bagong gobyerno na mamamahala. Let the Supreme Court decide kung sino muna ang acting president. Then they will advise us what to do. Yung current system natin, wala ho mangyayari dyan. Kaso-kaso, wala mangyayari sa kaso-kaso. Kasubukan ko lang. Aabuti ng siyam-siyam. Mamatay na yung nag-complain, mamatay na yung witness, wala pa rin. Basta may pera ka.
Maliban na lang kung tututukan ng media. Pero wala na rin eh. Yung mga media minsan, silent na rin. So, ganun kalakas ang flood control fund. Maraming pera po sa flood control. Ghost project. Thank you, Governor. Question from, please identify yourself. Professor Alex Agno, sikat. Internal. Si Wilson. Ayun. You have any question, Wilson? From Philippine Star. Governor, there are reports saying na may mga tao daw gusto gawing state witness si Speaker Martin Romualdez. Anong reaction ninyo sa mga reports lumalabas na yung controversial suggestion daw na gagawing state witness daw ang Speaker of the House? Niloloko ng taong bayan. Siya ang main principal na karakter dito. Siya ang may kasalanan na lahat. Sa investigasyon nila, nandun na lahat ang pera. Gawin mong state witness. Payag ba tayong paggago? Hindi naman gago lahat ng Pilipino. Huwag tayo pumayag po. Gagawin tayong gago. Yung state witness, yung mas lesser ang kasalanan. Hindi yung principal na subject. Sabi mo. May lumabas daw na si Parang Ombudsman daw yan. Yun dito narinig ko. Na may lalabas na, sold na raw, may lalabas daw na testigo. Credible from Leyte. Malaking tao. Yes. Sino malaking tao doon? Joey? Ask. Joey. Magandang umaga po, Manong. Magandang umaga. Marami ko na yung best na kasama po nung eleksyon at saka yung kay Pacquiao. Ako po yung sa Vegas na kasama niya lagi. I am representing Kababayan LA. Nandito po kasi ako ngayon sa Pilipinas. Meron pong mga kwento-kwento doon sa Filipino community na baka daw magkaroon ng martial law ulit. Possible po ba yun? O Babagsak din sila kung declare nila martial law. kasi daw po may intervention na naman tong mga Amerikano sa atin. So, Hindi babagsak sila. Sa Korea, ginawa na yan. Declare na martial law, wala pa isang araw, tanggal na siya. So, ganun din mangyayari, kagaya nung tatay nila, nag-declare martial law, natanggal din. yan po. Maraming salamat. Ayaw po Pilipino pa-under ng martial law. Questions? Hold na hold kayo lahat. Okay. Yes. What, your name? Morning, Gov. Bernard po. From? PMI News. Gov, you mentioned earlier na kailangan po natin ang revolutionary government. But before that, kailangan din natin ang puwersa majority ng militar. Sa tingin niyo po, nakukuha na ba natin ang numero ng ating suporta sa militar? Ang sinabi ko na kanina rito, ang duty ng mga military. May mga anak din sila. Siguro maintindihan naman nila. Kinabukasan ng mga anak nito ng mga general, mga colonel, lahat ng officials ng Armed Forces of the Philippines. Kinabukasan po ang mga kabataan ito. Maintindihan nila yan. Maliban nilang kung patatakotin mga sundalo natin sa hindi naman dapat matakot. At sa paglaban nila, katotohanan. The question from, kasi ang mic, mahabang binabiyahe ng mic. Okay. Dahil po sa mic. Okay. Good morning. Good morning po. Question about Okay. Good morning po, Manong. Manong, gusto ko lang pong itanong sa inyo, yung ginawa nila sa Senate, ano po ang comment ninyo dito sa ginawa ni Pampilo Lacson na nag-resign sa investigating committee? Hindi ko po maintindihan din kung bakit nag-resign. Isa pinangasahan ko na hindi siya ma-impluensya ang mga
graft and corruption. Kasi siya po ang nakita ng mga tao na magiging hope para magkaroon ng justice about the flood control. Pero Yun din akala ko eh. Knowing election, dapat. Kaya tuwan-tuwa ako na nanalo, binoto rin namin siya. ako, Kung makisama siya sa administrasyon, that's another story. Siya na ang mag-decide yan. Pero hindi ko inaasahan. Ang alam ko, independent-minded si Senator Lacson. kasi on the onset po siya ang very hot to pursue yung mga cases ng flood control. Suddenly, nag-iba. Hilo na, tuliro na rin ako yun. Nangyayari sa ating bansa. Reaction yun sa bagong ombudsman. May bagong ombudsman, si How do you assess the controversial choice of the ombudsman? Bago na upo, sinabi na niya, unahin niya si Duterte. Dapat unahin niya yung priority yung mga nangyayari ngayon. Una raw gagawin, babalikan niya si Duterte. So, maliwanag yung message niya. Nilagay siya yan ni BBM for his own protection. Para mag-demand-demand sa kanya, walang mangyayari. Kaya, kailangan natin ang ibang gobyerno. Yung posisyon na yan, 7 years, Carbaret. Wala makagalaw kay BBM for 7 years. Matagal na siyang papunta sa stage po. Babalik na sa stage yan. Wala mangyayari. Governor, kilala niyo si Magalong? Mayor Magalong? Yes, Mayor Magalong. Anong basa niyo? Bakit siya nag-resign sa IC? Alam na niya walang mangyayari dyan eh. Dahil ayaw galawin ang Ilocos Norte. So, useless. Walang power. Parang ginamit lang sila dahil honest silang lahat. Yun, lumabas na. May mga ghost project. Ba't walang ginagawang gobyerno ngayon? Bakit ililipat sa Farm to Market Road? Ginawa nila yan. Honest na tao yung mga yan. Sila na nagsabi, maraming ghost project. So, demanda nila yung mga involved. Hindi, palitan na, hinto na raw flood control. Ayaw nilang malaman ng totoo. Punta naman tayo daw sa Farm to Market Road. Babanata naman nila yung mga mayors para so lahat, ginugulo-gulo-gulo nila. Pag lang umabot sa kanya. Yan ang tingin ko dyan. Governor, you transformed Ilocos Sur into a first-class province. Anong sekreto nyo? Bakit paano nyo nagawa yon? Discipline. At we support our farmers, we support our kababayan. Lahat ang gusto nila. And I accept criticism. I welcome criticism, but I requested them, please, it should be a constructive criticism. You can criticize me anytime, I like it. Tulungan niyo man ako kung anong gagawin ko. Kung hindi niyo nagustuhan ko, meron man ako pagkakamali because nobody's perfect. So may freedom sa Ilocos Sur. Marami pong, meron din attack dog doon. Pero, identify namin yan dahil humihingi rin ng pera. Meron kami prueba na humihingi ng pera yung mga attack dog doon. So, yun tolerate na lang namin. But, the most important, ang mga farmers namin, libre ang traktor, equipment, farm equipment, continuous ang bigay namin, pati fertilizer. We support them. That's why, from the poorest kami to the 5th richest province. Asan ang Ilocos Norte? 21 years ang tatay nila, 3 years na si BBM. Asan ang Ilocos Norte ngayon? Nasa ilalim pa rin. So, pare-pareho lang kami ng negosyo. Kung suportahan lang nila mga farmers nila, mas magpaprogreso ang Ilocos Norte. Kung suportahan lang nila mga farmers nila. Now we are the few provinces. We have 8 hospitals.
Libre po lahat. Lahat ng pasyente, libre. Lahat. No exception. Lahat. Libre lahat. Bihira po probinsya ganun. Eh, yung mga ibang taga-Maynila, pinapadala ko na doon, libre. Yung mga nagdadialysis, libre. Lahat. And we have 8 portable hospital. 6 portable hospital, 6 portable kitchen. Pinapadala namin all over the country. Ngayon, pauwi na sila, galing na sa Bicol, galing na sa Cebu, iba-ibang bayan sa Cebu, Bugo, lahat ng mga kapitbayan niya. Hanggang naubos na yung mga medicine na padala namin, libre rin lahat. Pagod na po yung mga doctors namin, nakiusap na pahinga naman sila. So, umuwi na sila kanina. So, yun po ang ginagawa namin ngayon. Hindi lang tulong sa amin lalawigan, kundi buong bansa tumutulong kami. Sige, mag-migrate na kayo sa Ilocos Sur, sa Bigan. Yung may issue na naman na bago. May nagsabi sa Cebu, magpadala ka ng 5 barko, punta kami lahat dyan, sabi nila. Binaligtad naman nila. Nangako raw ako na magpadala ng barko para mag-rally dito, hindi ko raw pinadala yung barko, binibintangan daw ako. Ganun lang gawa yung mga tagdog. Binabaligtad. Marami siya ng pera eh. Pero sanay na ako dyan dahil as a politician, in politics, patuhan ng putik. Basta, totoo lang ang sinasabi mo, di ako natakot. Okay, as your moderator, you want to ask a question? Yeah, Okay, please identify yourself. Go Ed Tan of 98.3 FM. Okay. Gob, ako ho ay nagugulubihanan sapagkat ikaw ay pribado. Pero paano ho nagagawa? 8 ospital, kaya mo libre lahat. Mas mayaman ka pa ba sa gobyerno ng Pilipinas? Mas mayaman po ang puso ko. Hey. Wala akong... Okay, my last question, Governor, as your moderator. May pag-asa ba ang Pilipinas? Kung hindi natin palitan itong mga leaders natin, wala na po. On that note, I would like to end, and you're now welcome to interview him. So, Governor, dyan muna kayo at lalapit sa sayo. Okay, thank you very much for your presence, and please tell the truth, okay? Huwag niyong baliktarin ang mga sinasabi or don't quote him out of context, okay? For the sake of credibility and fairness. Thank you very much, Governor. Sige, please.